Sa dilim ng gabing iyon, lalo pang lumalim ang takot. Matapos iwan si Rigor, inasikaso ni na Tanggol at Mando ang kanyang libing. Ngunit tila may mga matang nakamasid, malamig ang hangin na parang may humihingi ng hustisya. Mahinang bulong ni Mando. Hindi ito karaniwan, para bang may naniningil ng katarungan. Samantala, naglakad si Rigor sa madilim na daan patungo sa kanyang opisina. Nanginginig ang mga kamay sa galit at puot. Pabulong niyang sinabi, "Walang makakatalo sa akin. Lahat ng konektado sa akin ay magbabayad sa dugo at pagdurusa." Hindi niya alam, bawat hakbang ay minamasdan. Mabilis na bumaligtad ang kapalaran. Inanunsyo ni Roberto Guerrero na tatanggalin si Rigor sa kanyang posisyon. Sa isang lihim na pagpupulong, mariin niyang sinabi, "Hindi ko hahayaang pamunuan ng kasakiman at galit ang ating lungsod." Nagliyab ang mga mata ni Rigor. Bulong, "Roberto, hindi pa tapos ang ating laban." Sa ibang dako, lalong naggitngit ang bise-alkalde. Dahil sa kapabayaan ni Rigor na iligtas ni na Tanggol at Ramon si Marites. Kumalat ang galit ng alkalde. Mariing utos, gamitin ang lahat ng paraan. Ibalik siya sa linya. Malinaw, hindi na ito simpleng tunggalian. Isang madugong digmaan ang paparating, kung saan magtatagpo ang kapangyarihan, paghihigante at hustisya. Kinagabihan, lalong gumulo ang plano. May hawak na lihim na dokumento si Rigor na, kapag nabunyag, sisira sa kanyang kapangyarihan. Upang makuha ito, sumalakay sina Tanggol at Ramon sa munisipyo, ngunit hinarap sila ng mga tauhan ni Rigor. Umalingaw-ngaw ang putukan at sigawan. Nadapa si Ramon, muntik ng tamaan. "Ramon!" Sigaw ni Tanggol, sabay hila sa kanya palayo sa panganib. Mula sa anino, lumitaw si Alf, dating kasintahan ni Rigor, may dalang kahon ng ebidensya ng kanyang mga krimen. Mariin ang sigaw, "Rigor, tumigil ka." Ngunit nagulat si Tanggol nang matuklasan ang tunay na katapatan ni Alf. Lihim pala siyang konektado sa bise-alkalde. Isang baliktad na pangyayari na kayang baguhin ang lahat. Biglang kumalat ang apoy sa gusali. Nasunog ang mga dokumento, muntik nang malibing sina Tanggol at Ramon. "Kailangan nating makalabas o mababaon tayo ng buhay," sigaw ni Tanggol. Habang tumatakbo, bumagsak ang sahig. Muntik nang mahulog si Tanggol, ngunit nasalo siya ni Ramon sa huling sandali. Sa kanyang silid, muling nagplano si Rigor. Nakatanaw sa bintana, mariing bulong, "Kung hindi ko makukuha ang lungsod na ito, walang makakakuha." Lalong lumalim ang dilim. Hindi pa tapos ang digmaan. Ang pinakamalaking baliktad ay dumating ng lihim na kontakin ni Roberto Guerrero si Marites. Nag-aalok ng kapangyarihan at proteksyon kapalit ng isang sakripisyo. Tiwala kay Tanggol. Yumanig ang pundasyon ng kuwento, ngunit hindi doon nagtapos. Isang misteryosong figura, akala'y patay na, dumating sa Inlia dala ang impormasyon na kayang yumanig sa buong lungsod. Malamig ang tinig. Hindi pa tapos ang laban. Kumalat ang takot at anino. Bawat tauhan ay dama na bawat hakbang ay maaaring huli. Lumaganap ang hinala. Nakaramdam ng kakaibang kilabot si Tindeng tuwing nakakasalubong si Tanggol. Tila may matang nakamasid. Napansin ni Mando ang kakaibang kilos ni Roar. Galit at takot sa kanyang mga mata. May tinatagong lihim. Isang gabi, nakita niyang palihim na nakikipag-usap si Roar sa estranghero. Ano ang kanyang itinatago? Bulong ni Mando. Lalong bumigat ang panganib. Bumabalik ang mga multo ng pagtataksil at nakatagong katotohanan. Hindi lang laban sa kasalukuyan, kundi laban sa mga anino ng nakaraan. Tahimik na nagtipon ang mga kaalyado ni Hector Victorino sa paligid ni Tanggol, binubuo ang kanilang mga plano. Samantala, lihim na tinanong ni Don Gustavo si Tindeng, bakit palaging kasama ng kanyang anak ang misteryosang babae at ano ang tunay na layunin nito? Mag-isa sa kanyang opisina, bulong ni Gustavo.
Bakit palagi siyang nasa tabi ni Tanggol? Isang gabi, nakarinig si Mando ng kakaibang ingay sa ilog. Mariin niyang hinawakan ng baril. Alam niyang hindi ito karaniwang tunog. Mula sa anino, lumitaw ang lalaking nakamotorsiklo, saka naglaho sa likod ng mga puno. Roar! Sigaw ni Mando, ngunit nawala na siya. Naunawaan ni Mando na mas malalim ang mga pakanan ni Roar, hinihila niya ang lahat sa digmaan ng pagtataksil. Sa kanyang opisina, nakatanggap si Mayor Tanggol ng isang lihim na mensahe. Kung nais mong manatili sa posisyon at protektahan ang lungsod, mag-ingat ka kahit sa pinakamalapit sa iyo. Walang binanggit na pangalan, ngunit malinaw ang banta. Paglingon niya sa bintana, nasilayan niya si Tindeng, puno ng kakaibang kaalaman na hindi pa niya kayang ibunyag. Biglang yumanig ang lungsod sa isang pagsabog. Kumalat ang takot. Si Roar, na nasa pagpapatrolya, ay nadamay sa blast. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Mando ang kanyang mukha, puno ng takot at galit, nilamon ng sariling mga pakana. Mula sa malayo, malamig na minamasdan ni Hector Victorino ang lahat. Unti-unting binubuo ang kanyang plano. Nagsisimula pa lamang ang digmaan. Lalong lumalim ang dilim. May isang nakamasid sa kaguluhan. Malamig ang ngiti, para bang nagsisimula pa lang ang laro. At dumating ang pinakamalaking revelasyon. Si Don Gustavo mismo ang lumitaw. Hindi upang iligtas ang lungsod, kundi upang tuklasin kung sino ang may sala sa pagsabog. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa galit at takot. Nang makita si Roar, mariing sigaw. Roar, bakit ka narito? Ngunit bago pa siya makasagot, bumagsak ang bahagi ng bubong, naghihiwalay sa kanila ng pader ng pagkawasak. Samantala, nakatanggap si Tindeng ng misteryosong mensahe. Kung nais mong ipagpatuloy ang iyong plano, pumili ka, Tanggol o Roar. Nagsimula ang bagong kabanata ng pagtataksil at panganib. Dali-daling tumakbo si Mando sa pinangyarihan. Natagpuan niya sina Tanggol at Tindeng na nakatago sa likod ng guho. Tindeng, may plano ka ba? Tanong niya. Bago pa makasagot, pumasok si Roar. May hawak na maliit ngunit nakamamatay na kahon. Isang bomba. Tumigil ang lahat. Isang maling galaw, kamatayan ang kapalit. Ngunit naglalagablab ang mga mata ni Tanggol sa paninindigan. Alam niyang hindi na ito tungkol sa politika. Ito'y tungkol sa buhay at kamatayan, pamilya, at mga lihim na matagal nang nakabaon. Sa pagtatapos ng kabanata, lumitaw ang pinakamalaking revelasyon. Si Tindeng ay anak ni Hector Victorino. Ang katotohanan ito'y nagpasiklab ng bagong digmaan ng pamilya, kapangyarihan, at paghihiganti. Nayanig ang paninindigan ni Tanggol, nagliyab ang galit ni Don Gustavo, at nabalot ng pangamba ang mga pakana ni Mando sa bigat ng revelasyong ito. Bawat alyansa, bawat tiwala, bawat lumang pagkakaibigan ay susubukin. At si Gustavo, hindi pa rin alam kung nasaan si Tanggol. Ang misteryong nakatago sa anino ay lalo pang nagpalala ng kanilang kinabukasan. Kinagabihan, nagbago ang lahat. Sa harap ng mga tao, ipinahayag na si Tanggol na ang bagong alkalde ng Maynila. Umupo siya sa kapangyarihan at agad na nagsagawa ng mga reforma. Tinanggal ang mga kaalyado ng Guerrero sa pamahalaan, kasama si Rigor na tuluyang naalis sa posisyon. Pagdating ni Rigor sa San Dimas, nagsimulang gumuho ang kanyang isipan. Itinakwil siya ng mga kapitbahay, itinaboy palayo, hindi inaasahan, nakaharap niya si Victorino at sa kanilang banggaan lalo siyang nanghina. Nag-iisa, itinakwil at wasak, si Tanggol mismo ang tumanggap sa kanya, ipinakita ang kanyang pagkatao bilang tao. Ipinakita ni Tanggol ang kanyang ginintuang puso. Binigyan si Rigor ng marangal na libing sa munisipyo ng Maynila, kasama si Mando sa kanyang tabi. Bagaman kaaway, pinarangalan niya ito sa kamatayan. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Kumalat ang mga bulong, nakita si Don Gustavo.
lihim na nagbabalak na pabagsakin ang bagong administrasyon. Muling bumalot ang dilim sa lungsod. Ang bagong pamumuno ni Tanggol ay humarap sa pinakamalaking pagsubok, panatilihin ang kapangyarihan, harapin ang mga kaaway, at protektahan ang lungsod ng sabay-sabay. Sa dilim ng gabing iyon, muling nalagay sa bingit ng panganib ang buhay ni Tanggol. Habang abala sa gawaing pamahalaan, nakatanggap siya ng nakakatakot na mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ang panganib ay nasa likod mo. Kahit sa iyong opisina, hindi ka ligtas. Tumagos sa kanyang puso ang mga salita. Alam niyang hindi kailanman hungkag ang mga banta ni Gustavo. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Sa ibang dako, ipinakita ni Santino ang hindi inaasahang tapang. Sa loob ng palasyo ng Guerrero, natuklasan niya ang lihim na plano ni Gustavo, isang nakatagong hukbo na layong patalsikin si Tanggol sa kapangyarihan. Hawak ang mga lumang dokumento, mariin niyang binalaan ang kanyang ama. Kung hindi tayo kikilos ngayon, mawawasak ang lahat ng ating itinayo. Samantala sa San Dimas, nagpatrolya si Tanggol upang tiyakin ang kaligtasan ng mga residente. Napansin niya ang kakaibang kilos ni Rigor. Walang nakakaalam na may lihim na plano si Rigor. Protektahan si Tanggol mula sa nalalapit na pagsabog. Ngunit ang tunay na baliktad ay nasa ibang dako. Ang pagsabog ay pinlano ng isa sa pinakamalapit na kaalyado ni Tanggol, lihim na nagtatrabaho para kay Gustavo. Nayanig ang lahat sa revelasyon ng pagtataksil. Maging ang pinakapinagkakatiwalaang tao ni Tanggol ay natigilan. Mabilis na kumalat ang kaguluhan sa munisipyo. Sa gitna ng pagpirma ng bagong proyekto, umaling-awngaw ang alarma ng bomba. Kumalat ang takot. Agad na tumakbo si Tanggol upang iligtas ang mga tao at si Rigor, na minsang kaaway, ay tumayo sa kanyang tabi, tumulong upang magligtas ng buhay. Malinaw, ang laban ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa tiwala at pagtataksil. Sa paligid ni Tanggol, wala nang lubos na maaasahan. Bawat hakbang ay maaaring huli. Sa mabigat na katahimikan ng gabi, naunawaan ni Tanggol ang lalim ng pagtataksil. Ang laban para sa kapangyarihan ay hindi lang laban sa mga kaaway sa labas, kundi laban din sa loob ng kanyang kampo. Sa likod ng bawat maskara, may nakatagong motibo. Mula sa malayo, malamig na nakamasid si Don Gustavo, may ngiti ng puot. Namangha siya na ang anak ng isang karaniwang tao ay ngayoy humaharap sa pinakamalaking hamon ng lungsod. Tila likas ang tapang, ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Sa mga kamay ni Tanggol nakatago ang impormasyon na kayang yumanig sa nakaraan ng pamilya Guerrero. Kapag nabunyag, tuluyang magbabago ang balanse ng kapangyarihan sa Maynila. Di naglaon, natuklasan ng mga tauhan ni Tanggol ang isang lihim na lagusan sa ilalim ng munisipyo. Isang lumang daang ginamit noong digmaan. Ngayoy nagsisilbing sentro ng operasyon ni Gustavo. Mahinang bulong ni Santino. Kapag nalaman niyang narito tayo, baka huli na. Bawat hakbang sa dilim ay puno ng panganib. Ngunit nanatiling matatag si Tanggol. Paalala niya, ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa armas, kundi sa puso, ang kapangyarihang lumaban para sa hustisya. At dumating ang pinakamalaking revelasyon. Si Igor, matagal nang minamaliit, ay direktang konektado sa dating pinuno ng Guerrero. Sa kanyang mga kamay, isang dokumentong kayang baguhin ang takbo ng eleksyon, kayang patalsikin si Tanggol sa kapangyarihan. Sumabog ang katotohanan ito sa buong lungsod, nagdulot ng bagong kaguluhan. Bawat alyansa, bawat tiwala, bawat lihim ay sinubok. Para kay Tanggol, hindi na ito politika, ito'y buhay at kamatayan. Umabot sa sukdulan ng tensyon. Tila tumigil ang mundo, ngunit nilabanan ni Tanggol ang takot. Tinipon niya ang natitirang mga kaalyado at nagplano ng lihim na misyon upang protektahan ang lungsod,
Bawat hakbang ay mapanganib. Bawat hingay nakasandal sa gilid ng kamatayan. Umalingaw-ngaw ang putukan at sigawan sa gabi habang sila'y tumatakbo. At dumating ang pinakamalaking baliktad, si Don Gustavo mismo ang pumasok sa larangan ng digmaan. Hindi na siya pangalan lamang, kundi tunay na banta. Sa gitna ng kapangyarihan, sa buwatan at damdamin, nanatiling matatag si Tanggol, handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang lungsod at pamilya. Samantala, nakatayo si Miguelito sa presinto, puno ng takot ngunit pilit nagpapakita ng tapang. Tinanong niya si Rigor, "Bakit tumakas si Tanggol, Rigor? Bakit nila kinuha si Marites?" Ngumiti lamang si Rigor, "Mayor Miguelito, hindi mo pa rin nauunawaan ang laro ng buhay. Marahil gusto mo lang magmukhang matapang." Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang mga yapak sa labas. Pumasok si Garcia, matangkad, tahimik, mabigat ang bawat hakbang. Ang kanyang presensya'y tila liwanag sa dilim. Mariing bulong ni Miguelito kay Jason, "Tama ka! Si Garcia ang magiging pribadong seguridad ko. Kapag pumayag siya, matutuklasan natin ang tunay na layunin ng mga gerero." Ngumiti si Garcia ng bahagya. Mariin ang tinig. Pumapayag siya. Ngunit sa loob, may lihim siyang dala na walang nakakaalam. Nauunawaan niyang bawat galaw ng pamilya Guerrero ay susubok sa kanyang talino at tapang. Nabalisa si Chuna, halos mabasag ang puso sa takot. Mahinang bulong niya sa sarili, "Kapag nabunyag ang lahat, ano ang mangyayari?" Lumapit si Garcia, kalmado ngunit maingat. "Dumating na ang oras, kailangan kong malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng mga gerero." Nakatayo si Chuna, nanlalamig, puno ng takot at pangamba, hindi makapagpasya kung tutulong o lalaban. Bago pa siya makasagot, biglang umalingaw-ngaw ang putukan mula sa likuran, yumanig ang presinto. Kumalat ang takot. Agad na itinutok ni Miguelito ang kanyang baril sa pinagmulan, habang si Garcia ay nanatiling kalmado, para bang matagal na niyang inihanda ang kanyang plano. Mula sa anino, lumitaw si Ramon, naglalagablab ang mukha sa galit at hinala. Mariin ang sigaw, "Sino ang nag-utos? Sino ang nagtatago sa krimeng ito?" Hawak ang baril, sinuyod niya ang silid. Itinaas ni Garcia ang kamay sa kanyang dibdib at mariing sinabi, "Hindi ako ang iyong kaaway, Ramon. Ang hinahanap ko lamang ay ang katotohanan." Ngunit hindi dumating ang kapayapaan. Sa sulok, nakatayo si Sior, may tusong ngiti sa labi, hawak ang telepono, palihim na nagre-record ng lahat. Alam niyang magagamit niya ang sandaling ito upang gipitin si Miguelito at ang pamilya Guerrero. Maya-maya, pumasok si Garcia sa tirahan ng Guerrero. Tahimik, ngunit matalim ang mga mata. Sinuri niya ang bawat detalye. Doon niya natuklasan na ang mga dating itinuring nakakampi ay mga taksil pala. Bumigay si Chuna sa luha. Mahina ang bulong, "Hindi ko alam nagkamali tayong lahat." At dumating ang pinakanakagugulat na baliktad. Lumitaw si Marites, duguan, nanginginig, ngunit buhay. Ang kanyang presensya'y nagbukas ng bagong kabanata, kung saan muling haharapin ng bawat tauhan ang katotohanan, pagtataksil, at pakikipaglaban para mabuhay. Lalong tumindi ang kwento. Ang pagbabalik ni Marites ay nagdala ng bagong tensyon. May nagligtas sa kanya, ngunit nanatiling tanong, sino ang tunay na taksil? Bawat galaw ni Garcia, bawat hakbang ni Miguelito, bawat lihim ni Ramon at Rigor ay lalo pang nagpalala ng tunggalian. Sa huli, tumayo si Garcia sa gitna ng silid. Matalim ang mga mata, tahimik ngunit mariin. Mariin niyang sinabi, "Darating ang araw na lahat ng lihim ay mabubunyag at walang makakatakas sa katotohanan." Nabigla si Chuna, Miguelito, Ramon at maging si Rigor sa kanyang mga salita. Sa labas, lalong lumakas ang tunog ng mga paparating na yapak.
tahimik na sumulong ang mga armadong lalaki. Naunawaan ng lahat, dumating na ang oras upang ipagtanggol ang kanilang buhay, ang kanilang katotohanan, at ang kanilang dangal. Bawat pintig ng puso, bawat patak ng pawis, bawat sigaw ng takot ay nagpapaalala. Ang digmaan ay hindi lamang laban ng armas, kundi laban ng damdamin. Sinusubok ang tiwala, tinataya ang pagkakaibigan, at bawat tauhan ay napilitang harapin ang kanilang pinakamalalim na takot at nakatagong lihim. Tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.